Benedict, ano ba yung mga naging highlight ng balikatan exercise ngayong taon? Magandang tanghali aga, itinuturing nga ng Armed Forces of the Philippines na naging matagumpay itong isinagawang balikatan exercise nitong nagdaang 3 linggo. Ka-closing ceremony na isinagawa sa Camp General Emilio Aguinaldo. Dinaluhan ito ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, Secretary of National Defense Gilberto Teodoro, AFP Chief of Staff Romeo Browner, Jr. at US Marines Lieutenant General Michael Cederholm. Base sa programa nitong balikatan exercise ay may 5 magkakaibang military drill na isinagawa ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Kabilang na dito ang multilateral maritime exercise sa Subic, maritime catering security operation sa Batanes at Palawan, kung saan magkatuwang na nagsagawa ng sea patrol ang magkaalyadong bansa. Integrated Air and Missile Defense sa San Antonio, Zambales, kung saan ipinakita ang paggamit ng MADIS, isang short-range missile na kayang magpabagsak ng drone o aircraft. Counter-landing live fire exercise sa Cagayan at Rizal, Palawan, na kung saan ipinakita naman kung papaano pipigilan ng isang amphibious attack. At ang maritime strike sa San Antonio, Zambales, na kung saan tatargetin sana ang decommissioned vessel na BRP Miguel Malvar. Ngunit dahil lumubog ito bago pa ang Mars strike, ay nagsagawa na lang ng simulated live fire exercise sa mga sundalo na magkaalyadong bansa. Nitong Abril naman ay dinala sa Batanes ang isa pang unit ng Navy Marine Expeditional Ship Interdiction System o NEMESIS, na isang long-range missile system na kayang umabot sa 100 nautical miles. Aga kanina natanong nga si Secretary Teodoro na dahil nga tapos na itong balikatan ay kung mananatili pa ba itong NEMESIS. At ang tugon nga ng kalihim ay hindi na dapat nga anya na i-discuss pa sa publiko, lalo na nga itong mga bagay na may patungkol sa operational matters. At yan muna ang ating update mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson.